Magandang araw po sa inyo mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Ito po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay talakayin natin ang isang napaka-importanting issue na kinakaharap ng ating bansa. Ito po ay tungkol doon sa mga ninakaw na mga pondo ng ating mga tiwaling kawani ng ating gobyerno. Ang mga pondo ito ay nagkakahalaga ng mga daan-daang milyong piso na kung pagsasama-samahin natin ay bilyong-bilyong piso ang magiging suma total nito. Ngayon ay marami tayong napansin na mga video or vlogs or mga news feeds coming from different individuals na kung saan sila po ay nananawagan na ibalik dito sa Pilipinas ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa akin pong obserbasyon, imbis na ating mga kababayan ay mag-focus sa paghiling na pabalikin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bansa, ay bigyan po natin ng pansin ang panawagan na ibalik sana ang mga pondong nawawala or allegedly ninakaw ng mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan na nagkakahalaga nga ng hindi lamang daang-daang milyong piso kundi bilyong-bilyong piso na ninakaw ng mga tiwaling kawani ng ating pamahalaan. Ito ay napaka-importanting pag-usapan sapagkat imbis na nakafocus ang ilan sa ating mga kababayan na manawagan na bring him back home, ay dapat ang pinananawagan ng ating mga kababayan ay bring back the public funds stolen by some of the public officials na pinagkatiwalaan natin. Ngunit ang nangyari ay imbis na gumawa ng magagandang proyekto, magagandang gawain, ay pinagsamantalahan ang kaban ng bayan. At naniniwala ako na kapag naibalik sa kaban ng bayan ang mga bilyong-bilyong pisong ninakaw ng mga kawani, mga dating kawani, kasalukuyang kawani ng ating pamahalaan, ay malaki ang maitutulong nito para sa isang magandang kinabukasan ng ating bansa. Imagine ninyo na lang kung ang ating mga kawani ng pamahalaan ay nagsisilbi ng tapat sa ating bayan. Ang mga pondong nawawala o ninakaw ng mga tiwaling kawani ay magagamit sana para sa karagdagang pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan, pagbili ng mga dekalidad na libro na maaaring magamit ng ating mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan, paglalagay ng mga kagamitan sa mga pampublikong ospital, pagdagdag ng mga kawani katulad ng nurses, ng mga doktor sa mga pampublikong ospital. Ako nga minsan napapansin ko ang ilan sa ating mga ospital, lalo na yung mga ospital sa labas ng ating Metro Manila, ay kulang na kulang sa mga health personnel. Yung iba, ilan lang ang doktor, yung iba kulang na kulang sa mga mag-a-attend sa mga may sakit, lalo na pag emergency, walang mga nurses, may malaking kakulangan sa mga health personnel. At hindi lamang yan, yung pondo sana ay pwede din gamitin sa different infrastructure projects ng ating pamahalaan. Yung paggawa ng magagandang kalsada, ng mga tulay upang mapabilis ang delivery of goods and services from the province to Metro Manila and to other marketplaces. Kaya nga lamang nangyayari ay gumagawa ng mababang kalidad ng infrastructure projects. Kung balitaan ninyo nung nakaraan, may mga may tulay o mga tulay na ginawa ang dating administrasyon na kung saan kabago-bago inabutan ang pagbubukas dito sa administrasyong Marcos at bumaksak nga yung tulay dahil mababa ang kalidad ng mga gamit, ng mga sangkap sa pagpapatayo ng nasabing tulay. So isipin nyo na lamang kung itong mga pondo na to ay hindi winaldas o hindi ninakaw ng ating mga pinagkatiwalaang kawani ng ating pamahalaan, din sana ay napakaganda
ng takbo ng ating ekonomiya. It is very important. Andali, inom muna ako. Alam nyo, napakahalaga na manawagan tayo na ibalik yung mga pera na yan sapagkat it is also very important na we should always observe and continue to observe yung accountability, transparency, and good governance sa ating pamahalaan dahil dapat laging nandiyan yan lagi nating binabantayan yung accountability ng bawat individual na nanunungkulan sa ating pamahalaan sapagkat kung hahayaan na lang natin ang mga tiwaling opisyal na patuloy nilang gawin ang pagkupit, pagwaldas, pagnanakaw sa kaban ng bayan, wala pong mangyayari sa ating bayan. So, imbis na manawagan tayo, gumawa tayo ng mga aktibidades na magpabalik sa dating Pangulo from the Netherlands going back to the Philippines, ay ituon natin ang ating energy, ang ating lakas, ang ating focus sa pagpababalik sa mga pondong nawawala, sa mga pondong ninakaw, sa mga pondong kinupit ng mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan. Mas maganda kung magsama-sama tayong mananawagan. Magkakaisa dapat tayo. Instead na nagiging divided tayo at nagpapagamit tayo sa mga politikong hinahangaan natin, sa mga politikong akala natin ay ang kapakanan ng nakakarami ang iniisip, yung pala ay kapakanan ng kanilang mga sariling bulsa ang iniintindi habang sila ay nasa katungkulan. So, mas maganda na ang bawat Pilipino ay magbigkis-bigkis, magsama-sama, manawagan tayo na ang lahat ng mga tiwaling opisyal ay ibalik lahat ang mga pondo ng bayan na kanilang kinupit o ninakaw sa kaban ng bayan. At alam nyo, kapag naging ganyan na sitwasyon at nabago natin, hinubog natin ng mas maganda ang struktura ng ating pamahalaan na kung saan ang mga nagsisilbi sa ating bayan ay mga tapat at open ang kanilang libro at open sa taong bayan kung ano ang kanilang mga ikinikilos habang nasa pwesto sa pamahalaan at ipinakikita talaga ang kanilang husay sa paglilingkod sa taong bayan instead na ipinakikita ang husay sa pagkupit sa pundo ng bayan ay maganda mararating ng ating bansa. Kasi kung ang iniisip natin lagi ay punahin ang isang namumuno na pinipilit ayusin ang pamamahala sa ating gobyerno at instead na tulungan ang present leadership na iwaksi ang mga katiwalian sa ating bansa, dapat nakafocus tayo sa ating mga panawagan na ibalik ang mga pondong nawawala na kinupit, ninakaw ng mga tiwaling opisyal sa ating pamahalaan. Imbis na magsisigaw ka na, bring him back home, ay akala nyo ba mapapabalik ba yan si dating Pangulo sa ating bansa? Sa discussion ko doon sa previous vlog ko na kung saan ang possibility na makabalik yan dito sa ating bansa ay sinabi ko na napakaliit. That was 2 or more than 2 weeks ago na diniscuss ko yan na kung sakasakaling sila ay magsasampa o mananawagan sa International Criminal Court na bigyan ng pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo ay very slim ang chance. The possibility of the former president going back home is very remote except if the request will fall under exceptional circumstances na pinaliwanag ko nung nakaraang vlog 2 weeks ago. Isa sa mga exceptional circumstances na pwedeng i-consider ng International Criminal Court ay ang pagpapatunay na ang talagang kalusugan ng dating Pangulo ay talaga namang bumabaksak na at kung hindi siya maibabalik sa bansa na to ay manganganib ang kanyang buhay kung maipapakita ng mga medical
facilities sa bansang Netherlands ay hindi sapat upang siya ay mapagaling sa bansang Netherlands, at ang mga available doctors at mga available health facilities ay nandito lamang sa Pilipinas. Pero kung yung sisuriin ay napakalabo, dahil isa ang Netherlands sa may pinakamagandang hospital and medical facilities, at magagaling din ang doktor talaga dyan. Although magagaling din ang ating mga doktor dito at mga health professionals sa ating bansa, kaya nga lamang yung mga facilities ay lubhang napakalayo ang katayuan ng ating bansa, no, pagdating sa mga estado ng kalidad ng ating mga ospital as compared doon sa Netherlands and other European countries. So the possibility of the former president going back to this country is very remote. So instead na nandiyan dyan ang inyong enerhiya upang makabalik ang presidente dito, i-channel ninyo ang inyong mga focus sa pagtawag ng kahilingan sa ating pamahalaan, at pati na rin doon sa mga tiwaling opisyal na ibalik ninyo ang pondong inyong kinupit sa pamahalaan, sapagkat ito ay napakalaking tulong, no, sa ating bansa para sa kinabukasan ng ating bayan. Ano sa palagay nyo? Tama ba yun? Gumawa tayo ng panawagan sa ating pamahalaan na lalo pang pursigihin, no, ang sasampa ng mga reklamo sa mga tiwaling opisyal, at kung sila ay mapapatunayan na nagkasalang kumukupit, nagnanakaw ng pondo ng bayan, ay pigain ito, pilipitin upang makuha natin muli ang kanilang mga ninakaw na pondo galing sa ating pamahalaan. At meron nga nagtanong sa akin tungkol dito sa pag-freeze ng mga bank accounts ng mga tiwaling opisyal, kung sila ay nakademanda dyan sa International Criminal Court. Yan po ay posible din, kaya nga lamang hindi tayo active member as of now with the International Criminal Court, at hindi na nga din tayo signatory sa Rome Statute. So medyo mahihirapan tayo na ma-freeze yung bank accounts ng dating Pangulo. Upang ma-freeze yan, dapat talaga may close cooperation with the present government. At since walang jurisdiction as of this moment ang ICC sa atin, medyo complex yung situation. So there is a need on the part of the Philippines to rejoin the International Criminal Court and sign again, no, and become again a signatory of this Rome Statute. So palagi ko hanggang dito na lamang po muli, at huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at mag-share, no, itong aking episode for today. So marami pong salamat. Dito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.